Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Ace of Cups. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, nakita ko na andun yung pagmamahal na pinupunuan mo. Binibigay mo yung makakaya mo para maipakita at mapunuan mo kung ano yung pagkukulang dun sa relasyon or dun sa pagmamahal. Some of you may darating dito na bagong pag-ibig or magkakaroon ng magandang pakikutungo dun sa isa't isa. Ang mensahe ng card mo, kung ano yung pagkukulang, binibigay mo. Kung ano yung hinahanap, pinupunuan mo. And some of yan, dun yung pagmamahalan ng dalawang tao na pinapakita sa isa't isa at pinupunuan kung ano yung kaya ng bawat isa dun sa relasyon. Meron ditong darating na offer or andun yung may mga kailangan kang desisyon na gawin at harapin. Some of yan, dun yung panghihinayang or pagsisisi. Alam mo kung ano yung tama at iyon yung gagawin mo. And meron ditong gusto kang sabihin or alamin dun sa isang sitwasyon. At gusto mong ipaliwanag yung other side nung nalalaman mong istorya or nararamdaman mo. Pinupunuan mo kung ano yung pagkukulang and gagawin mo lahat na makakaya mo para maibigay kung ano yung kailangan dun sa sitwasyon. Even though pagod ka na, you feel burnout, stress, pero hindi ka pa rin sumusuko, gagawin mo pa rin kung ano yung responsibilidad mo. May darating dito na reunion or ikakasaya mo. Andun yung prosperity and andun yung long term na emotional happiness para sa'yo na kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, na-enjoy mo yung oras na to. May mga gusto kang baguhin sa nakaraan na hindi mo nagustuhan at gusto mong ayusin yun. Some of you, meron ditong darating na pagbabago dun sa mga nangyari sa nakaraan na sitwasyon. Kung ano yung meron ka, sinishare mo din yun. Some of you, meron ditong darating na blessing na hindi mo inaasahan or ibibigay sa'yo. Or ikaw yung magbibigay ng tulong. Minamanifest mo na magkaroon ng pagbabago dun sa mga nangyari sa buhay mo. Or some of you may travel na darating. Clarify natin ang 2 of Cups. Death and 3 of Cups. May transformation dito na parating sa buhay mo. And meron ditong reunion, celebration, or reconciliation. Andun yung pagmamahalan ng dalawang tao na magkakaroon ng magandang samahan, pagbabago, at aayusin kung ano yung mga kailangan na ayusin at pagkukulang sa isa't isa. Clarify natin ang Queen of Swords. Queen of Wands and Page of Wands. Unti-unti ka nang naghihil and andun yung goal mo na gusto mong ma-achieve sa buhay. Gagawin mo lahat ng paraan na kaya mo na makakabuti dun sa sitwasyon or makuha mo kung ano yung gusto mo na makamit sa buhay.
and may gusto ka ditong simulan na bagong passion or may darating na magandang balita na ikakasaya mo. Clarify natin ng Ten of Cups, Three of Cups, and Five of Wands. Magkakaroon ng pag-uusap and isa sa nagpapasaya sa'yo yung mahal mo sa buhay. And nagkakaroon ng celebration, sama-sama. Pero nararamdaman mo pa rin na andun pa rin yung struggle or conflict or some of you competition. Clarify natin ng Six of Pentacles, Queen of Pentacles, and Ten of Wands. You're thinking about to invest again. Gawin ko ano yung makakaya mo, maglaan ng panahon, oras. Kung ano yung kaya mong ibigay, ibibigay mo. Kasi alam mong responsibilidad mo yun. Marami kang pinagdaanan sa buhay at na-overcome mo yun. And hindi ka basta-basta susuko sa mga pinagdaanan mo. Kahit ano pang hirap yan, gagawin mo yung makakaya mo para maibigay kung ano yung kailangan doon sa sitwasyon. Clarify natin ng Four of Cups, Nine of Swords, and Judgment. May mga gumugulo or nagpapalungkot sa'yo. May mga times na nagsisisi ka, pero alam mong iyon yung tamang gawin at kailangan. At pinagdadasal mo palagi kung ano yung gusto mo at pinapangarap mo sa buhay na makuha. Clarify natin ng Ten of Wands. Some of you may desisyon kang kailangan gawin dito at pinag-isipan mo mabuti dahil ayaw mong magkamali dun sa desisyon na yun. Two of Pentacles and the High Priestess. Kailangan mong balansehin yung mga dumarating sa buhay mo para hindi ka basta-basta susuko and mapagod. Kailangan mo rin pakinggan yung inner self mo, yung intuition mo. And para malaman mo kung ano yung kailangan mong desisyon na gawin dun sa mga pinagdadaanan mo sa buhay. Clarify natin ang Five of Swords. The Lovers and King of Wands. Andun yung passion and gagawin itong tao na to lahat ng makakaya niya para maipakita yung pagmamahal na meron siya sa puso niya towards you. And may mga pagbabago dito na mangyayari dun sa mga nangyari sa nakaraan na hindi mo nagustuhan. And itong tao na to, gagawin niya yung lahat ng paraan para makuha yung attention mo at ibibigay niya kung ano yung kailangan dun sa sitwasyon. Clarify natin ang the World. Four of Swords and Seven of Cups. May mga opportunity na binibigay or dumarating sa buhay mo and you have a lot of choices. Pero hindi ka pa ready to decide. Undecided ka pa rin. And minamanifest mo na magkaroon ng pagbabago. And andun yung pinag-iisipan mong mabuti kasi you're giving time to yourself to think kung ano yung tama dun sa sitwasyon, kung ano yung kailangan na desisyon na gagawin mo. Hindi ka na basta-basta mag-desisyon kung alam mo sa sarili mo na hindi ka ready dun sa magiging resulta na yun. Or pinag-isipan mo mabuti yung mga desisyon mo dahil alam mo na yung mga desisyon na yun, ikaw din yung aani nun bandang huli. Alamin natin kung ano ang mensahe ng iyong gabay. Time to go. The sun sets and rises each day and it's the same with the avenues in your life. See the beauty within each sunset in your life and know that the sun will also rise again tomorrow. Endings are
merely the start of new beginning and we are with you through each phase and cycle. Ang mensahe ng iyong gabay na andyan lang palagi ang Diyos Ama para gabayan ka, tulungan ka doon sa mga pinagdadaanan mo. Kung ano yung nangyayari ngayon sa buhay mo na pagsubok, gawin mo lang palagi kung ano yung makakaya mo na malagpasan at makuha mo kung ano yung pinapangarap mo na goal sa buhay. And isipin mo palagi na lahat ng problema, tamang solusyon dyan, kailangan mo lang harapin kung ano yung mga dumarating sa buhay mo. And along the way, tutulungan ka ng Diyos, bibigyan ka ng tamang idea na kailangan mong gawin dun sa mga pinagdadaanan mong suliranin. Basta wag ka lang susuko sa mga pagsubok na dumarating sa buhay mo, gawin mo yung makakaya mo palagi. Kung sa tingin mo hirap ka na dun sa mga nangyayari sa buhay mo, magdasal ka lang palagi. Isipin mo na ang Diyos palaging nakagabay sa'yo, nagmamahal sa'yo, at tutulungan ka sa mga nangyayari sa buhay mo. Kahit gaano pa yang kahirap. And matapang ka na harapin yung mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. Huwag kang basta-basta magpapatalo sa mga pinagdadaanan mo. Dahil ang problema, nagiging problema lang yan pag iniisip mo. Kung hindi naman magiging pabigat para sa'yo yung isang problema, pwede mo naman na isang tabi muna yan. Kung kailan ka ready na naharapin yung problema na yun at kaya mo nang solusyonan, saka mo gawin at harapin at ibigay kung ano yung tamang desisyon doon. Basta gawin mo lang palagi kung ano yung tama at magiging masaya ka dun sa resulta at desisyon na ginawa mo. Para pagdating sa uli, ano yung dumating na resulta dun sa mga desisyon mo, hindi ka magsisi. Kasi lahat ng mga gagawin mong desisyon, ikaw pa rin yung sasalo niyan sa bandang huli. And kung ano yung sa tingin mo magpapasaya para sa'yo, yun yung gawin mo. Magtiwala ka lang sa kakayahan mo at sa Diyos na kaya mong malagpasan yung mga pagsubok na dumarating sa buhay mo at huwag kang susuko. Magdasal ka lang palagi para magabayan ka ng Diyos sa mga pinagdadaanan mo. At itong yung reading libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.